guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales back. So in this video, magre-review tayo sa ating reporting today. Today? Umaga naman. Yan. Nagre-review tayo ngayon sa ating reporting. Ano ba yung subject natin first subject? Ano ba yung first subject natin? Ang re-review natin na subject is social science. Social, diba? Science. Not social science. Science. So, since group 1 tayo, kasi nasa unahan tayo, ayan, naging group 1 tayo. So, pag naririnig natin yung kapangyarihan, excuse me. So, what is power? Kapag sinabing power, hindi yung power na ginaganon ha, hindi yung power na hami-hami, way. Charis. Hindi yung kapangyarihan na gano'n na nakikita natin sa palabas. Halimbawa sa Encantadia, hindi gano'n. Hindi yung kukulam, gano'n. Hindi yung gano'n. Pag sinabing power, yung sa politiko, yung kapangyarihan, yung posisyon, diba? Na power. What is power? Is the ability of politician. Ayan na, politician. Leaders, pinuno, and others to influence policy in a government. Ayan. Sila na yung nag-i-influensya, diba? Sa iba. Nagawin tong bagay na to. Yan, gawin to, ganun. Thereby controlling what decision people and countries make. The ability of an individual or a group of people to influence the thoughts, action, and mindset of people in nation. Yan. Nagkakaroon na din sila ng kakayahan na ma-influensyahan yung ibang tao through action. Through action ba? Magkakaroon na sila ng karapatan na ma-influensyahan yung tao na ipatupad tong ganito. Diba? Yun. Maaring sa eleksyon, nagkaroon na bayaran to. Babayaran ng negative to. Babayaran to. Na ako yung ako yung iboto mo ngayon. O, binayaran. O, siya yung binoto. Siya yung nanalo. Yun. Kapangyarihan maaaring gamitin sa kasamaan, maaaring gamitin sa kabutihan. So, saan ba ginagamit ang kapangyarihan? Power may be used through Saan ba ginagamit yun? Siyempre, ginagamit yung kapangyarihan sa mabuti or sa masama. So, meron tayong dalawa. Disadvantage and advantage. So, pag sa disadvantage, maaaring kurapin ng gobyerno, magkaroon ng korupsyon sa mamamayan, korupsyon sa gobyerno. Yan, siyempre. Inulit ko lang. Maaring ito yung magkaroon ng masamang impluwensya sa komunidad sa atin, di ba? So, maaring makasira sa ating samahan yung ganitong sitwasyon, di ba? So, ito yung negative side naman ng power. Kapag nagkaroon ng power kapag ginamit yung kapangyarihan sa gantong paraan. So, sa advantage to, kapag sinabi naman na power, kapag ginamit ang power sa kabutihan, maaaring gamitin ito para mabago yung komunidad, para mabago yung bansa, para mabago yung sistema. Diba? Para magkaroon ng kaayusan, magbigay ng maayos na serbisyo, yan yun. Kapag ginamit ang kapangyarihan sa kabutihan, ito yung magiging advantage niya. So, since nagboboto tayo sa darating na eleksyon, siguraduhin natin na yung ibinoboto natin is talagang responsable. Responsable siya na gampanan ang ganitong posisyon. So, ayun. Dun minsan nagkakaproblema ang tao
Kaya nagkakaroon tayo ng korupsyon. Kaya, kapag nagboto tayo, siguraduhin na tamang tao ang binoto natin. Diba? The ability to cause or prevent an action. Make things happen. The discretion to act or not. Yan yun. So, proceed to our next. Our next topic. Topic natin today is authority legitimacy. Kapag sinabing authority, ano nga po ang pag sinabi naman authority, denotes what? Denotes the specific position in an established government. Meron sila, nakasaad sa kanila yung tiyak na posisyon sa isang gobyerno. Diba? Authority. Authority, kapag sinabing authority, ano nga? Autoridad, diba? Mga autoridad yan. Halimbawa, sa isang barangay, may mga autoridad yan. May mga nagbabantay. Yan yung mga tanod. Diba? Yung mga tanod, nagbabantay sa ganito. Halimbawa, kapag may mga activity dyan sa barangay, laging nandyan yung tanod. Sila yung mga nagbabantay. Diba? Halimbawa, kapag may curfew, di ba, curfew, lagi silang nandyan sa barangay, nag-duty sila. Inaabot sila ng umaga, di ba, sa pag-duty. Kasi sila yung mga nagbabantay, sila yung mga nagpo-protect, di ba? Protect. Halimbawa dyan sa checkpoint, yan yun. Yun yung mga otoridad dyan. Mga police. Sila yung may mga specific na position sa isang barangay, sa isang lugar, di ba? So, ito naman, legitimacy. Kapag sinabing legitimacy, denotes a system of government. Denotes a specific... ano ba? Cut. Denotes a system of government. Kapag sinabing legitimacy, nagsasaad ng sistema sa gobyerno. Ano ba yung sistema sa gobyerno? Ano ba yung sistema sa loob ng gobyerno? Sa loob ng barangay, di ba? Halimbawa lang yun. Sa barangay. Ano ba yung nagiging sistema dun sa loob na yun? Sa loob ng barangay? Ano ba yung mga patakaran doon? Mga ganun, di ba? So, from the word authority legitimacy, kapag pinagsama na authority legitimacy, isa sa may karapatan at sundin ng iba yung mga desisyon at tuntunin nito. So, halimbawa dito, kapag namuno ka, di ba kapag namuno ka, talagang ikaw yung pinuno sa grupo. Kapag namuno ka sa isang grupo, susundin ka syempre ng mga kamiyembro mo. Dahil tinatanggap nila yung pagiging isang legitimacy or lehitimo ng format na kapangyarihan na naka-assign sa'yo bilang isang pinuno. Bilang isang pinuno nila, di ba? Halimbawa na lang dyan kapag nanalo ka sa isang posisyon na to. Halimbawa, bilang kapitan, nanalo ka bilang kapitan dahil pinili ka nila na dito ka. Kasi alam nilang responsable ka. Kasi alam nilang gagampanan mo yung posisyon na yon. Magagampanan mo ng maayos yung posisyon na yon. Kaya, ikaw yung may karapatan na gawin tong bagay na to upang maging maayos yung komunidad, yung serbisyo sa mamamayan, di ba? Yun. May, nagkaroon sila ng tiwala sa'yo para dito ka sa posisyon na to. Kaya yung mga kamiyembro mo, sila yung susunod sa'yo. Di ba? Sa groupings, ganun din. Sa groupings ka, nagkakaroon tayo ng leader, di ba? Pinili ka nilang maging leader kasi alam nilang magagampanan mo yun ang maayos. Yan. Yun. Kapag sinabi naman sovereignty. Yan. Kapag sinabing sovereignty, dominant power or supreme authority. Kapag sinabing dominant, nangingibabaw yung kapangyarihan ng tao. Nangingibabaw yung kanyang posisyon. Nangingibabaw, ibig sabihin,
nasa taas, di ba? Nangingibabaw siya, nangingibabaw. For example dito, kapitan sa barangay, di ba? Kasi siya yung namumuno sa barangay. Siya yung kapitan, siya yung mas nakakataas. Pagdating sa gobyerno, pagdating sa mga ano naman, sa mga pagdating naman sa munisipyo na, syempre mga nag-ano diyan is mga gobyerno, gobernador. Yun yung mas nakakataas, 'di ba? Pagdating naman sa buong bansa na, president. President naman, 'di ba? Sa school, meron tayong president, 'di ba? President, vice president. President yung mas nakakataas, 'di ba? Yun yung mas nangingibabaw yung kapangyarihan. Sila yung may karapatan na ipatupad itong bagay na to. Since sa isang bansa, meron tayong mga tagagawa ng batas. At yung president lang yung nag-a-approve. Nag-a-approve na ganito. Sige, ipatupad to, ganun. Sila yung mga nag-a-approve, di ba? Yung tagagawa, pero may taga-approve sa taas. Kasi sila yung mas nangingibabaw na kapangyarihan. Sila yung may karapatan na gawin ito. Yung nagawin itong bagay na to. Para maging maayos yung sistema. Para maging matiwasay yung komunidad natin, di ba? So, yun. Sovereignty. Yung king. King na. King, queen, yan. Mga ganyan. Sovereignty. Yan. That's all. Thank you. Sana maayos yung explanation ko. Sana naibigay ko ng maayos, di ba? Actually, since dati pa, ganito yon. Nung grade 11 ako, nagiging leader talaga ako. Kasi, di ko alam kung bakit ganun. Siguro talagang nakatadhana na talaga maging leader tayo. Para sa akin, mahirap. Kasi dati nung junior high school ako, gusto ko member lang ako, ayoko maging leader. Kasi alam ko sa sarili ko na baka hindi ko magampanan tong bagay na to. Kaya mas pinipili ko na lang na maging member. Pero tumutulong naman ako. Nagiging responsable naman ako sa isang bagay. Kapag alam kong seryosohan na, di ba? Responsable ako. Minsan, nakikita niyo akong parang tingin sa akin hindi responsable. Responsable po ako kapag nakikita ko sa paligid ko na dapat maging seryoso ka. Diba? Since ngayon, dapat maging seryoso tayo kasi hindi basta-basta ang pag-aaral. Huwag sasayangin ang pag-aaral. Kasi, bihira lang yan sa buhay natin. Diba? Hanggat may pang-aral, mag-aral. Seryosohin yung pag-aaral. Kaya talagang tinatak ko sa isip ko na huwag mo yung gagawin yung mga bagay na yan. Na alam mong ikakasira mo. Na alam mong ikakabagsak mo din. Kaya ginagawa ko, minimotivate ko yung sarili ko minsan. Talagang gawin mo to yung bagay na to. Talagang gawin mo to, huwag kang susuko. Minsan kasi may mga time na ayun, nung nawala si mama, may mga time na nawalan ako ng gana sa buhay. Nawalan ako ng gana na gawin tong mga bagay na to. Talagang nawalan ako ng pag-asa. Parang ganun. Minsan naman gumigising ako. Ngayon lang. Minsan gumigising ako ng umaga. Parang ayoko mag-aral. Parang ganun. Iisip ko yung mga ganung bagay. Tapos minsan sumasagi sa isip ko. Pinipilit ko yung sarili ko. Sabi ng di ba minsan nagkakaroon ng conflict? Nagtatalo yung utak tsaka yung puso, di ba? Utak tsaka yung puso. Kasi kung walang utak, di rin naman gagana yung puso mo. Kung walang puso, di rin naman gagana yung utak mo. Hindi gagana lahat ng katawan mo. Diba? Ganun yun. So, minsan nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Yung puso ko, sabi ng puso ko, mag-aral ka. Sabi ng utak ko,
Huwag na. Diba? Sabi ng puso ko minsan, lumaban ka, kaya mo yan. Sabi na naman ng puta ko, pahinga ka na lang muna. Pahinga ka na lang. Huwag mo na lang yung gawin. Minsan kapag pagod ka, kailangan mo din magpahinga, di ba? Di ba may time na nawawalan din tayo ng pag-asa sa buhay? May time na nawawala tayo sa focus. Sa focus, di ba? Nawala tayo dyan minsan. Ganyan ako minsan. Nawawala ako sa focus. Pero bumabalik din. Kasi iniisip ko yung mga taong nasa paligid ko na kung hindi ko to gagawin, ako yung talo. Kung hindi ko to i-adapt sa sarili ko, ako yung talo. Kaya sabi ko sa sarili ko, labanan mo yan, kaya mo yan. Pinili mo yan, panindigan mo. Diba? Minsan talaga hindi ko maiwasan na mag-isip din minsan. Kaya ko ba to? Na minsan, tatanong ko yung sarili ko na, kaya ko ba to? Kasi minsan, may time na kapag iniisip ko na hindi ko to kaya, hindi nangyayari. Kapag iniisip ko naman na kaya ko to, magagampanan ko to, nagagampanan ko ng maayos. Kaya may advice ko lang, kapag nafe-feel nyo na hindi nyo kaya, maniwala lang kayo sa sarili nyo na, ay kaya ko to. I-motivate nyo yung sarili nyo na, kaya ko to, magagawa ko to. At i-pray mo na din na sana magawa mo ng maayos, syempre. Bago ako sumabak sa isang sa isang reporting, sa recitation, sa defense, yan. Pray muna ako kay God. After ko aralin yung mga inaharal ko, na-pray ako kay God. Sabi ko, God, kaya ko ba to? Kaya hindi, kahit sa mga problems ko sa buhay, hindi problem sa school, kundi problema dito sa bahay din minsan. Problema sa sarili. Binubulong ko lang kay God. I think wala naman nag-fail na hindi niya tinupad. Talagang, basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Magagawa mo talaga siya. Kaya yun, napag-isip-isipan ko na, tama pala yung sinabi ng ibang tao na, isipin mong kaya mo, magagawa mo siya ng maayos. Siyempre, may mga time na talagang hindi natin maiwasan sa sarili natin na kabahan, na ma-pressure, di ba? Kasi siyempre, madaming taong nakatingin sa'yo, madaming taong nagmamasid sa'yo, sa harapan mo. Talagang mape-pressure ka. Baka sabihin ay, ito lang pala siya, ganito lang pala siya. Ito lang pala yung kakayahan niya. Yun. Minsan takot tayong aminin kung ano tayo, di ba? Kasi baka husgahan tayo agad. Ganun, di ba? Minsan takot tayong magsabi ng nararamdaman natin kasi baka sabihin na, ay, ang OA mo naman, di ba? May time na ganun. Kaya, yung mga taong yun, kung may ma-encounter man ako na ganun, mafe-feel ko siya kasi ganun din yung nafe-feel ko. Mas lalawakan ko pa yung pangunawa ko kasi ganun din yung nararamdaman natin. Kasi tao lang tayo eh. Mararamdaman natin yan. Kahit ikaw nanonood ka, mararamdaman mo yan. Kaya kahit sa mga pambabash, mafe-feel mo kung ano yung nafe-feel ng tao. Kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, never kong ibabash yung tao sa ganitong paraan niya. Kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, di ba? Susuportahan natin. Kasi minsan, yung pagiging inggit, hindi naman yan maganda sa tao eh. Nakakasira yan ang relasyon ng tao. Kaya, sabi sa akin ng mga magulang ko, kung anong meron ka, tanggapin mo. Kung anong meron ka, pahalagahan mo. Kung sino nandyan para sa'yo, i-appreciate mo. Diba? Sometimes may isip natin na minsan kapag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin,
maiisip natin na, syempre magagalit tayo kasi pinapagalitan tayo, di ba? Pero at the end of the day, maiisip din natin na, ay, tama pala sila. Ay, tama palang ganito. Hindi sa lahat ng bagay, na hindi sa lahat ng bagay, kaya ka pinapagalitan dahil hindi ka nila mahal. Hindi ganun yun. Pinapagalitan ka nila, pinapangaralan ka nila, para maging maayos ka. Para walang masabi yung ibang tao sa'yo. Na ganito, ay baka ganito yung pinalaki ng mga magulang, ganun. Di ba? May mga ganung tao. Kaya, kung ako man, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa mga magulang ko. Especially sa mga tita ko. Kasi minsan, nakatira talaga ako minsan kay tita. Kasi dati, talagang walang-wala kami. Inaamin ko yan at proud na proud ako sa mga naging buhay namin. Proud na proud ako na tumira ako sa butas-butas na bahay. Nag-iigib kami. Yan. Nag-iigib kami sa malayo. Nagbubuhat ako ng mabigat. Tapos naliligo kami sa irrigation. Hindi ko kinakaya yan. Proud na proud ako. Diba? Gaanap kami nyug sa nyugan. Na mga rata-rata lang. Nagbebenta kami ng pako. Bayabas. Sa school. Hindi ko kinakaya yan. Dati nagbebenta kami ng puto. Diba? Gawa yun ng lolo ko. Tinitinda lang namin ng kapatid ko. Kaya, proud na proud ako kung ano yung mga nagiging achievement namin sa buhay. Ano yung mga nababago namin sa buhay. Siyempre, sobra naman din po ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong po sa amin, sa mga taong tumulong sa amin para mabago po. Sobra pong na-appreciate ko. Sobra ako nagpapasalamat kila Kuya Rab. Diba? Salamat sa programa ni Kuya Val, ni Ate Edna. Kasi, kung wala sila, siguro, wala din ako ngayon sa social media. Sa YouTube, diba? Kasi, dati pa lang, talagang pangarap ko na maging vlogger. Sabi ko, paano kaya maging vlogger? Paano kaya matutong mag-vlog, ganun? Pag nga may cellphone ako, sabi ko, nangangarap din ako dati magkaroon ng cellphone. Kasi wala kaming pambili nun. Kasi pagkain ang kaya namin bilhin. Pagkain, ganun. Bobo nga, hindi namin mabili. Hindi namin afford yung mga bagay na yun. Minsan kapag may nakikita kami na, ay, ang ganda naman ng bag, tapos yung sa amin butas. Sabi ko, mabibili ko rin yan pagdating ng araw. Sabi ko ganun sa sarili ko. Sabi ko nang ganun sa mga kapatid ko. Nakikita nila, masarap ng ulam ng ibang bata. Tapos yung baon namin, tuyo lang. Hotdog. Hotdog a 5, hati pa. Diba? Minsan ganun. Sa isang kantin, diba? May asampung hotdog. Buo yun. Kapag 5 lang, afford ko lang 5. Hati. Hati. Ganun. Kaya, talagang, sobrang na-appreciate ko ngayon. Yung buhay namin ngayon. Sobrang, na-appreciate ko yung mga taong tumulong sa amin. Na-appreciate ko din naman dati kasi, sobrang dami kong natutunan. Dami kong naging alaala kasama ng mga magulang ko. Kasama mga kapatid ko. Kasama si mama, syempre. Especially si mama. The best yun si mama. Kahit anong trabaho talagang pinapasok nun. Siyempre, ganun din si papa. Kahit na minsan nagkakasakit na siya, pasok pa rin siya ng pasok. Maarawan, maulanan, nandiyan pa rin siya. Tuloy pa rin sa buhay. So, napapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Siyempre, sa naka-scout sa amin, si Kuya Vincent Calyada, talagang sobrang ako nagpapasalamat sa kanya. Kaya masasabi ko lang sa kanya, lagi siyang mag-iingat. And, siyempre, ingat-ingat siya sa pagmumotor, kasi na-aksidente nga siya. Yan. Since Kuya Vincent, sinasabihan niyo po ako na lagi po ako mag-iingat.
Sana po ganun din po kayo, lagi po kayong mag-iingat. Alam ko po na ang disgrasya ay nandyan lang, kaya talagang mag-iingat po tayo palagi. Di ba? Thank you po kasi lagi kayong nandyan. At syempre sa mga sponsors, sa mga supporters ko dyan, maraming salamat po. Sa mga supporters ng Kalingap, supporters ni Langga, supporters ng lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa mga subscriber ko po, thank you so much po sa inyo. Sobra pong makakatulong po kayo sa pag-unlad ng aking channel. Talagang thank you po sa mga nanonood sa aking mga vlog, sa mga hindi magsasawang mag-skip ng ads. Thank you so much po. Wala pong katapusang pasasalamat sa inyong lahat. Siyempre, hindi rin naman po ako mapupunta sa ganitong katayuan ko kung wala po kayong lahat. Siyempre, hindi ko rin mararanasan to kung wala po kayong lahat. Sa mga solid supporters po na nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa mga grupo-grupo po, thank you so much po sa mga sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagsubaybay, pagmamahal, pag-advise. Maraming salamat po. Siyempre sa mga Kalingap reactors, maraming salamat po. Kila Tita Dimple. Thank you so much po sa inyo. Kay Sir Marzano TV, kay Sir Borloloy Thinking, kay Sir RC Supremo, kay Sir Wildlife TV, kay Ma'am Miss M Life. Yan, thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko na laging nandyan, kay Daddy Donut TV, na pinagtatanggol ako sa lahat. Sa mga taong mapanghusga, talagang nagpapasalamat ako sa pamilya ko kasi hindi nila ako pinapabayaan. Minsan naisip ko na parang mag-isa lang ako. Diba? Parang bakit ganun? Minsan hindi ko maiwasan maisip sa sarili ko na may magtatanggol kaya sa akin pag ako na naapi. Kaya niya ba akong ipaglaban? Ganun. Minsan naiisip ko yung ganun. Pero, naalis ko yun sa isip ko. As long as wala kang ginagawang masama sa tao, huwag kang matakot. As long as alam mo sa sarili mo na wala kang inaapakan, wala kang kasalanan, hindi mo kailangan mag-guilty. Kaya, confident ako kung paano ako ngumiti sa social media. Kung paano ko ipakita yung sarili ko. Kung paano ipakita yung totoong ako sa social media. Kaya, kung nakikita nyo clingy ako, clingy talaga ako. Clingy person talaga po ako. Kahit itanong nyo pa sa mama ko. Kahit kanino clingy ako. Minsan nagiging seryoso lang ako kapag kailangan maging seryoso, di ba? May mga time din naman na kailangan natin maging seryoso. Nakadepende sa paligid mo. Nakadepende sa mga kasama mo. Yung ikaw. Yung behavior mo, di ba? Kaya, kung kalog yung kasama ko, kalog din tayo. Kung tahimik yung kasama mo, tahimik din tayo. Kung masaya sila, mas masaya tayo, di ba? Ganun yun. Kapag enjoy, masaya enjoy natin, di ba? Ganun yun. Be positive. Kaya, syempre, shoutout sa, sa school namin. Hindi sila yung teacher na ipe-pressure ka. Sila yung mga teacher na mauunawaan ka, nagbibigay sila ng mga consideration sa'yo. Kaya maraming salamat po sa mga teacher namin dyan sa RHSTI. Talagang sobrang proud po ako na naging parte po ako naging family po ako dyan sa school na yan. Kaya, thank you so much po, At syempre, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga vlog. Sa pabahay po namin ni Tito, maraming salamat po sa inyo. Sa collaboration po namin ni Tito, maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagbibigay ng tulong sa ating mga
kababayan na naghihirap din. Maraming salamat po sa inyo. At asahan niyo po, nagagampanan po namin ng maayos dito yung ibinibigay niyo pong tulong para sa ibang tao. At ayan, thank you so much po sa pagdiwala, pagmamahal, pagsuporta. At syempre, sa pagtatanggol sa akin, sa pagbibigay ng advice, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang pong na-appreciate ko kayo. At ayun, salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Practicing sa pag-review. Thank you so much po. Ingat po. God bless. More power.